Worth it or not, cleansing balm, cleansing oil, and micellar water edition. Ito lahat yung mga cleansing balm, cleansing oil, and micellar water na nagamit ko since 2022. Hindi naman ito masyadong marami, so siguro hanggang part 2 lang yung aabutin natin dito. Disclaimer, ito ay based lamang sa aking opinion and yung mga naging experience ko sa product na to. So kung meron kang super nagustuhan na product dito na hindi ko nagustuhan, good for you, pero again, iba-iba tayo ng skin type and iba-iba yung mga naging experience natin sa mga product. First product, Heimish All Clean Balm. Yes, worth it. Ang bilis magtanggal ng makeup, kahit waterproof na mascara and lipstick yung ginamit mo dito, ang bilis niyang tanggalin. Next, Ionic Calendula Complete Cleansing Oil. Yes, worth it. Pasensya na kung sobrang dumi na nitong product na to, kasi sobrang tagal na talaga niya nakatambak. Pero isa to sa mga pinakaunang-una kong cleansing oil. Super nagustuhan ko yung moisturizer ng Ionic and gusto ko rin yung cleansing oil nila. Super ganda. Mabilis din magtanggal ng sunscreen and makeup. Next, Lux Organics Whitening Repair Ultra Light Glow Micellar Cleansing Water. For me, not worth it. Second day or third day na paggamit ko sa kanya, nag-breakout agad ako. And kahit nagpahinga ako ng 1 month and then ginamit ko to ulit, ganun ulit, nag-breakout ulit ako sa kanya. Next, Biore Deep Cleansing Oil. Again, not worth it. Nung una, okay naman siya sa akin, hindi ko pinapansin yung pagka-heavy ng consistency niya. Pero after 1 week, din ko na napansin na naglalabasan yung pimples ko dito. As in yung pimples na malaki and may nana sa loob. So, not worth it for me. Next, Skin 1004 Madagascar Centella Light Cleansing Oil. Yes, worth it. Bilis magtanggal ng makeup kahit waterproof na mascara and waterproof na lipstick, ang bilis matanggal nito. Lightweight lang din yung consistency niya and ang bilis mag-emulsify. Next, Axis Y Made for Me by Me Biome Resetting Moringa Cleansing Oil. Yes, worth it. Isa to sa mga favorite kong cleansing oil. Super lightweight ng consistency niya. Mas lightweight pa siya dun sa Skin 104 na pinakita ko kanina. Ang bilis din magtanggal ng waterproof na makeup, nag-emulsify and hindi ako nag-breakout. Next, Easy Cleansing Butter. Yes, worth it. Hindi ko lang sure kung nagbebenta pa si Easy ng cleansing balm nila. Pero nung unang lumabas to, isa ako sa mga nakipag-unahan. Ganda ng product na to, mabilis din matanggal yung makeup, mabilis siyang i-rinse, and hindi rin ako nag-breakout dito. Next, Bioderma Micellar Water Makeup Remover. Yes, worth it. Nakikita ko talaga to sa mga international content creator. And nung nagpunta ako sa Japan, binili ko to and hindi ako nagsisi talaga. Bilis matanggal ng makeup. Kaya rin niyang tanggalin yung waterproof na mascara. Pero yung mga waterproof na liquid lipstick, medyo nahihirapan ako magtanggal pag gamit ko to. Next, Elana Gentle Milky Oil Cleanser and Makeup Remover. For me, not worth it. Hindi ko alam kung ako lang, pero nahihirapan akong tanggalin yung makeup ko pag ito yung gamit ko. Siguro yung mga light makeup kaya niyang tanggalin. Pero ako kasi mahilig ako mag-waterproof na mascara and hindi niya natatanggal yung dye. Next, Mr. Skincare Mr. Clarify Emulsify Oil Cleanser. Yes, worth it. Kaya niya magtanggal ng makeup pero medyo natatanggalan lang ako pag nagtatanggal ako ng waterproof na mascara pero natatanggal pa rin naman. Lightweight lang din yung consistency nito and hindi rin ako nag-breakout. That's it for part 1 and follow for part 2 kung gusto niyo malaman kung worth it ba tong mga natitirang makeup remover dito.